Ito ang ating aabangan. Palagay ko po ngayong taong ito maraming mga desisyong gagawin ang Office of the President o ang ating gobyerno kung anong dapat nilang gawin tungkol sa mga umaabuso sa ating lipunan. Mga politiko man, negosyante o kung sino man. Lalo na kung hindi naman po nakakatulong sa gobyerno ay sa halip nakakasira pa. Kasi alam ba ninyo sa akin pong monitoring at analysis sa issue, nararamdaman din ng Malacanang na kahit paano ay nagiging sagabal na ang mga umaabuso at nagsasamantala nga po sa kanyang liderato na itinuturing ng iba na nahihinaan sila, masyado raw mabait, hindi nagagalit, hindi daw mapagpakumbaba. Kahit na pinipersonal, wala pa rin galit na madinig. Ay wala naman tayong magagawa kasi noong style ng isang tao. Ang mga tao may kanya-kanyang style. Ang mga management o style ng management may kanya-kanya rin. Yung personal na buhay may kanya-kanya rin. Kaya hindi naman natin pwedeng utusan at hanapan ang Pangulo sa maraming mga isyu. Maaaring doon sa yung kabaitan niya, isang lehitimong isyu yan, maaaring tatanggapin ng Malacanang yan. Pero yung sinasabi ko, na posibleng magdesisyon ngayong taong ito ng maraming mga bagay na maaaring kagugulat ng mga nagsamantala sa halos 2 taon at kalahati na hindi sila pinapansin. Kasi ito pong kasalukuyang taon 2025, dito talaga ay dapat nang makatake off ng tuloy-tuloy ang ating gobyerno sa mga gustong pagbabago. Especially sa pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad at marami pang iba. Kasi po yung honeymoon sa gobyerno, first 100 days lang yan. O sabihin natin 1 taon. Yung pangalawang taon, maaaring pagbibigay ng utang na loob kung nakapwesto yung mga dapat na pwesto after ng eleksyon. Itong pangatlong taon, ay ito na ho yung dito na take off. Kumbaga sa aeroplano, yung unang taon, nag-refuel pa lang ang aeroplano. Yung pangalawang taon, nagpapasakay na ng pasahero. Ngayong pangatlong taon, take off na yung eroplano. Piloto si Pangulong Marcos para palakasin ang ekonomiya at gawin ang kanyang pangako sa mamamayang Pilipino. Ang hindi makakasabay at hindi susuporta sa mga gusto at policy ng gobyerno, hindi masasakay sa eroplano. Hindi makakasama sa pag-take off. Yan po yung aking basihan tungkol sa sitwasyon. Kasi sa ngayon po, hindi naman ako nagmamagaling at hindi ko pinangunahan ng Pangulo. Panahon na rin na gawin ng Pangulo na mag-reshuffle or magpalit ng mga opisyalis ng gobyerno na sa palagay niya hindi nakapag-deliver ng positibo para sa kanyang programa at sa mamamayang Pilipino sa nakalipas na 2 taon. Tapos na ang honeymoon, tapos na ang pagbibigay ng utang na loob, tapos na rin po ang ipinakitang liderato na hindi nagagalit, hindi gumaganti, at maaaring sabihin nyo binabaliwala yung mga inaing ng bayan. Tapos na yan. Kasi importante sa pangatlong taon ay gumalaw na ng tuloy-tuloy. Kasi ang natitirang another 3 years sa term ng isang Pangulo sa loob ng 6 na taon, yung 3 taong natitira, dapat dyan na ibubuhos ang lahat. Kaya kung merong sagabal, mabagal, or hindi 100% na pinagkakatiwalaan ng Pangulo, Mr. President, gawin mo ang dapat mong gawin. Palitan kung kinakailangan. Kahit cabinet secretary pa yan. At alam mo nyo, itong ginawa ng Pangulo tungkol dun sa budget, isa yan sa mga pinanghuhugutan ko kung bakit ako may ganitong opinion at analysis. Yung insertion, isiningit na budget na 179 or 194 billion din sa budget for 2025 na binito ng Pangulo, 26 billion na mga unprogram na isiningit din na inalis sa Department of Public Works. Ang tinamaan dyan, mga kaalyado ng Pangulo. Dahil wala namang magsisingit dyan oposisyon eh. Ang magsisingit dyan membro ng koalisyon, ng Kongreso at Senado. At yung mga taga-executive department na nakikinabang din sa mga proyektong yan, kung ano man pamaraan. So, sample na ito. Yung pagbito sa isiningit na budget ng kanyang kaalyado, yan na yung pagpapakita,
Tama na ang utang na loob. Tama na ang pag-aabuso. Ito na ang gobyerno ngayon. Yan po yung nakikita natin. Sana hindi ako nagkamali. Sana tuloy-tuloy na ito. Kasi Mr. President, kung nakikinig ka at yung mga tauhan mo, gusto ng taong bayan yung lideratong katatakutan sa tamang pamamaraan. Hindi yung lideratong pananakot lang at lumalabag sa karapatang pantao na katulad ng nakaraang gobyerno. Ang iyong gobyerno gustong katakutan sa pagpapatupad ng batas. Matitinding policy, matitinding disiplina, at kasama sa disiplina yung pagsuspende o pagpapalit ng mga appointees or ini-appoint ng appointing power, Office of the President, mga Cabinet Secretary, YOSEC, ASEC, Director at kung anuman, Commissioner, General Manager, Chairman ng anumang mga korporasyon, President at CEO. Yan po yan. Kasi ako nakikita ko rin na sa loob ng 2 taon mga kaibigan, may mga umabuso. Pero ayaw ko ng pangalanan. Panahon na para gawin ang pangako at direksyon ng tunay na pagbabago sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bangon Pilipinas. Yan ang mga slogan na dapat panindigan. So, hindi ko pinangunahan ano man po ang gagawin at palagay ko gagawin na, sinabi ko na sa inyo yung sample, dapat ituloy-tuloy na yan. At ang akin pong sinasabi rito sa ating opinion, yung pagpapalit ng iba na mabagal gumalaw, pagpapalit ng mga opisyal na hindi nakakasunod sa mataas na expectation ng taong bayan sa bagong Pilipinas, bangon Pilipinas ng ating Pangulo. Yun ang mahalaga doon. Okay? Tama na, sobra na ang politika. Although mag-i-eleksyon, matindi ang politika. After May, midterm election, natin masusubukan kung sino ang pinagkalooban ng taong bayan at hindi. At mag-iiba bahagya ang komposisyon ng Kongreso at Senado. Pero dapat ang liderato ng Malacanang at ng Pangulo, tuloy-tuloy lang. Kung may dapat imbestigahan, imbestigahan. Kung may dapat kasuhan, kasuhan. Kung may dapat tanggalin o palitan, gawin ng Pangulo. Pabor yan at gustong-gusto yan ng mga Pilipino. Mr. President, ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, uhaw, bitin sa ganyang klaseng galaw. Hindi naman nag-uutos sila, hindi rin kayo inutusan ng channel na ito. Tinatalakay lang ito at sana tanggapin nyo na constructive. Tanggapin yung wake-up call. Hindi ito pakikialam. Ito'y puno ng pagmamahal at malasakit. Prinsipyo para sa pangakong dapat matupad, inaasahang dapat mangyari dahil ang 2.5 years enough na panahon para sa mga makasarili at may mga personal at political interest lang. Dapat mga ibabaw kung ano ang gusto ng mamamayang Pilipino. Ano po inyong masasabi dyan? Sa ngayon ba kayo? Magpalit, mag-reshuffle, magbawas, or talaga pong overhaul yung ibang departamento at opisina na hindi nakapag-deliver ng tamang trabaho sa nakalipas na 2 taon at kalahati. Ayan. Happy New Year dun sa mabibigyan ng posisyon. Happy New Year na rin dun sa pwedeng tanggalin dahil may mga pagkukulang sa mga galaw. Please like, share ng ating mga video dito po sa mga channel ko. Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV.